ang tao, ang tao nakapanig kay Morales kasi putang ina yung sinabi ni Morales na ganito na lang ba tayo? Porket mataas ay Mm. hindi natin aanuhin. Diyan nakaka-relate yung mga tao. Hindi sila nakaka-relate yung tao na about confidentiality. Hindi nila maintindihan Nakaka-relate yan sila sa dun sa sinabi ni Morales. Wala silang pakialam dyan. Alang ang ano ng mga tao is tama si Morales na porket ba mataas, hindi na natin ipatutupad ang batas, ang mandato natin, ganito. Diyan nagre-resonate ang mga tao, ang mga Ba't ordinaryong lagi tao. magagalit Kaya ang nga mga ano to tao eh, na sa bato? Wait City, wait City. kaya yun ang ano Yes. na yung confidentiality, okay, sa inyo yan. Pero yung tao, ang concern nila, yung sinabi ni Morales, porket ba malaki, Exactly. hindi na natin mapagtupad ang batas. Eh di tama ang ganda ng soundbite ni Morales. Eh, ano to, parang weteng. Nakita mo Mm. yung mainstream media, parang dinedma na nila yan, na parang, Bex, yung sinasabi ba ni Morales, is it out of ordinary experience of Filipino people na pag malaki, dededmahin na natin? Hindi ba in the past months, in the past year, nakakita tayo na pulis, nakasagasa ng nanutok ng baril, nawala yung eksena, yung Mm. naalala mo yung ano yung traffic aid na sinagasaan ng ano ng Sige kotse, sana. yung pala kamag-anak Ano, ng pulis, dead hierarchy. na uli. Mm. Diya, yan yung mainit sa mga tao ngayon eh. Tapos meron pa yung, I came from Balikatan. Huwag mo akong ginaganito-ganito, yung traffic enforcer. Diya, Mm. nakaka-relate yung mga tao Mm. ngayon, yung mga maliliit na agent, traffic enforcer, maliit na is wala silang kalaban-laban sa sistema. So ngayon, nakaka-relate yung mga tao ngayon dito kay Agent Morales kasi si Agent Morales ayaw niyang magpalamon sa sistema. Yan ngayon ang Mm. message. That is now the rallying cry. Bakit kayo nagpalamon sa sistema? Si Agent Morales ayaw niya magpalamon sa sistema, oh. Go Bisaya. Oh, yeah, I mean, yeah, I Oh, ano agree ituloy mo with yan? Miss Ituloy mo Haspo na parang sabi nga niya at the time nanonood din ako kay Miss Marlica, sabi rin niya na if she was really pretending meron talaga siyang maraming mga tricks sa baul niya. At that time nagsabi siya na I hope sana ma-interview natin to si Mr. Well, hindi pa niya pinangalan si Marlica at that time, pero now because of the situation, lumabas bigla. So we it's really safe to think na kumbaga nakahanda na yan week 1, week 2, week 3 until such time, I don't know, July, whatever. I mean, I'm thinking that way. Pero parang nakahanda na depende sa response nung of course government. So parang yan yung iniisip ko. At saka also I was also thinking um does I mean uh, alam po ba ni PRD anong nakita ni PRD na documents yung pre-ops lang or pati yung deposition din nakita din niya at pati yung pictures at that time 2012 I think 2013 ata niya nakita siguro I assume kasi 2013 siya yung mayor 2012 si Sara ata yung mayor so and he said na inong mayor ako pinakitaan ako and he also said sa Maisog I think sa Davao na it's already with the military so I don't know. May possibility kasi yung information niya napunta sa sa military din eh. Kasi mga kaibigan ko noon, alam ko, nag-operate ang military din kasi nung panahon ni PRRD sa anti-drugs campaign. Kaya may mga teams na na-task para mag-gather ng information aside sa PDEA and police. Kaya most probably, kung talagang may possibility na nagkaroon ng copy rin talaga. Kasi yung isa doon kanina, sinabi niya na sir, wala sa amin, kay Senator Bato, sinabi niya sir, wala sa amin yung taga-PDEA, yung taga-Alpha Company na umaalalay dati daw nung panahon ni ma-active pa si Bato, Senator Bato sa police. Sinasabi niya na wala po sa amin sir dito yung document. Pero hindi po namin alam kung may hawak yung iba. Parang kinonfirm din nila na galing sa kanila yung dokumento na tapos lumabas. Parang ganun din lang naman yan. Actually, may umakyat sa live dati rito na parang nung time ni PRRDs, parang sa palasyo din siya nag-work. Kasi sinabi niya na siya mismo nakita niya rin yung dokumento na yon.
And then also, tingin ko, Si City yun. ano? Si City. Oo. Tapos tingin ko rin, tingin ko rin, knowing ba to, kaano ni Duterte sa Dragon War, malakinala ko, imposible hindi niya rin nakita yun. Kita niya yun? Kita niya yun? PNP chief siya. Baka nga may copy pa siya kasi ano niya si Gadapan eh. 'Di ba sinabi niya talaga kanina yung relationship nila ni Colonel Gadapan sobrang solid. So Kasi kabatch niya yun. Kabatch niya yun. hindi natin sure kung siya mismo ay may copy. 'Di ba? At saka ito last points ko na lang, Joe. Hindi ko naman pinagtatanggol si Bato. Kung papanoorin po natin yung interview ni Miss Maharlika kay JM, kay Jonathan Morales, he identified that yung confidential informant ay he. So established na lalaki po ito. He, his, ganun yung sinasabi niya. At once may inilabas na affidavit at sworn statement na naman si Butter Dragon, lalabas kung sinong abogado. Paano kung nasa PIDEA pa rin yan? Yung abogado na yan. Diyan po tayo ngayon, mas magiging malakas yung ating laban at saka yung ating mga patotoo na alam natin, pero kasi yung iba may mga doubt pa rin na ay baka hindi naman totoong drug addict si Bongbong. Pero pag nilabas na lahat ng iba pang mga patunay dyan, lalong-lalo na yung sinasabing pictures na may mga guri-guri daw yung mukha ng ibang mga kasama, ano pa po ang ating iniintay mga kababayan, di ba? Ayan na po, pagpapatunay na yan. At yun nga po, sabi naman nga ng iba nating mga abogadong mga kasamahan na nagba-vlogger, Attorney Harry, si Attorney Trixie, kung noon nag-aano ka na at ngayon sinasabi mong hindi ka na nagda-drugs, you confirm it na opo, gumamit ako, di ba? Pero after nun, ano yung mangyayari? Alam ba namin na hindi ka na talaga gumagamit? Diyan papasok ngayon yung nire-request ng taong bayan na magpa-drug test ka. We have to know the truth kasi nakaka-apekto po ito sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Dahil once na high ka sa drugs, tapos mag-decide ka na, o sige pare, sige, hindi mo alam na gerahin na natin yung China, di ba? Ganon, yung may mga amats, hindi naman alam. Naghahamon na lang yan sa kanto ng suntukan, minsan nanaksak na lang yan, di ba? Hindi natin alam. Kaya ngayon po, kung kayo ay hindi pa rin into dito sa issue na ito ng nakaabot na nga rin naman sa Senate hearing, you have to go back sa mga expose ni Maharlika at pagtagni-tagniin nyo po, pagsunod-sunurin ninyo. Maganda nga panoorin nyo simula nung 2022 niyang pagbablog eh. Kasi ako buminalikan ko po talaga. At just like nang sinabi po ni Sas, establish kung paano siya mag-release ng information, kung paano siya labas ng mga expose, at saka hindi siya yung, alam niyo po yon, yung akala natin ay mababaw lang yung paglalabas na ng mga information sa atin, yung mga facts sa atin. Ito po ay backed by solid and proven evidences. Yun po yung aking masasabi. Ayan. So, may concern lang ako pala kanina. Dun sa hearing nila Bato kanina. Tinanong niya kung gagawa siya ng batas, kung okay na raw yung dalawang batas na nabanggit, ganyan-ganyan. Tapos parang, sa kanya parang dapat magkaroon pa ng batas na yung mga gantong public document or mga confidential document na galing sa mga gantong ng gobyerno, na hindi dapat pwede basta-bastang ibandera ng mga kung sino-sino. Dapat may batas na gano'n. Parang, pag nagkaroon ng gano'n na batas, paano kung may mga natimbog ka or mga natalisod kang mga ka-expose na mga sitwasyon sa gobyerno? Paano mo ilalabas? Kung pag nagpakita ka ng resibo or ng dokumento, sabi na, ididemanda ka kasi nagdabas ka niyan, dapat pinaalam mo muna doon sa ahensya. Kung mismong ahensya, PIDEA mismo ang kinakalaban mo, magpapaalam ka sa PIDEA na ilalabas ko ito kasi kakalabanin ko kayo. So alam mo yun, parang anong naisip mo ba to? Pero nga, ganun kasi talaga dapat. Pero ang kasi, hindi nila sakop ng batas si Maharlika. That's yun ang mahirap dito para sa kanila. In-explain ko na yan sa post ko. Meron dito, meron nagtatanong dito na parang daw mapaprotektahan ni Maharlika yung source niya pag inano na siya sa Senate. Unang-una po, si Maharlika po, isang American citizen, kung hindi niyo pa po alam.
Si Maharlika po ay isang American citizen at siya po ay nakatira sa California. So, protektado po siya ng batas ng Amerika at ang kanyang source. Kasi sa United States po, meron pong growing jurisprudence na ang mga bloggers will have the same protection as journalists, as traditional journalists, including sa protection ng kanilang mga sources. Ngayon, kung gusto nilang pigain si Maharlika, para sabihin niya ang kanyang sources, kailangan nila magdemanda sa US court. O di, matindi yan. No? Kakalabanin mo batas ng Amerika. Kaya nga mahirapan ngayon silang kalabanin si Maharlika kasi kung may gustong mag-leak, si Maharlika yung best person. Kay Maharlika tatakbo kasi sila protected sila ng batas ng United States. Hindi mo mapipiga si Maharlika kung sinong source niya. Dahil protected siya ng US law regarding these things. Naisip ko lang po, Wait, isa-isa. Sino yun? Sino yung nauna? Hindi. Quick lang. Kasi 'di ba, toast ko. I mean yung anyways yung siya na lang muna nakalimutan ko sabihin. Sige. Bisaya mi? yes po. Naisip ko lang po ngayon habang random lang po. Kasi si Mr. Morales po, 'di ba sabi niya sa interview niya, sabi niya sa interview niya na nahimik na siya at saka parang yun nga hindi siya nakakain because kumbaga nahimik na yung life niya for how many years na and then suddenly na-drag siya dito. Gusto nga niyang idemanda si Maharlika, 'di ba sabi niya kanina. Pero sabi niya what compelled him na mag-testify or to come out or even to write is like fearful siya, hindi fearful, pero parang iniisip niya, what if lumabas ang informant at mapapangalanan din siya? Di ba yung secret pa yung identity ni Mr. Morales? Actually, naiintindihan ko yung hugot ni Morales kaya siya lumabas. Kasi ang sinasabi, buhay pa. Yung sa letter niya ang sabi niya kasi doon, alam niya na siya yung nag-prepare noon. So, ang ayaw niyang mangyari is that ma-impute sa kanya na siya yung nagbigay ng documents kay Maharlika. Yun yung ayaw. Remember si Jonathan Morales hanggang ngayon, pinagkakakasuhan pa rin yan Nagugurgur pa rin si Jonathan Morales up until now. Hindi pa nagagawa ni Maharlika yung word na gurgur. Nagugurgur na si Jonathan Morales. Diba yung mga pinakitang kaso ni yung mga pinakitang kaso ni Lazo, yung mga hindi siya nag-testify sa ganito, yung mga bangling kinemerlu. Diba? So kumbaga kaya that compels Morales to move forward at magsalita niya, oy ako yung nag-prepare nito So ngayon, kung feeling ninyo, meron akong pinalaman. Bisaya may mag-mute ka muna. Ayan. Kung ang tawag dito na-compel, sabi niya, na-compel daw siya na lumabas kasi nga, baka mamaya impute sa kanya yung pagbibigay ng document kay Maharlika. Oo, baka sa kanya, sa kami, kaya kailangan din niya magsabi ng totoo kasi kakaloka talaga to si Maharlika, no? Nung una pwede niyang i-deny, di ba? Parang sabi kay ni Prashi, i-deny na lang natin para wag magulo. Hindi ko pwedeng i-deny kasi nakapirma yung pangalan ko. Pangalawa, nakapirma doon. Oo, hindi ko alam. Baka mamaya, may mga tinatago pa si Maharlika. Pag dininay ko yan, sinabi ko hindi totoo, tapos biglang may ibang testigo si Maharlika, lalabasan nagsisinungaling ako. Ako pa rin yung talo. So, ang the best sa akin is lumabas ako at magsabi ako ng totoo. Which is, agree naman ako kay Mr. Malaya. May question ako, Miss Joey, Miss Sass. Isang problema, parang nakikita kong problema kasi ni Bato, di ba? Ang agenda niya kasi about sa leakage ng information. Ngayon, siguro ang pinoproblema niya sa isa doon, paano niya ma-shift doon sa content. Kasi yung content, di ba? Yung about kay BBM and kay Maria. Kung paano niya mai-invite yung dalawang tao na yun. Tingin ko hindi talaga yun ang intention ni Bato. Tingin ko rin pero ito magkalinawan tayo. Klaro yung intention ni Bato when he opened the Senate inquiry on the PDEA leaks. Ang gusto lang niyang pag-usapan yung confidentiality noong document. Yes, bakit siya na-leak. Yun lang naman yung gusto niya. Kaya nga hindi ba, inuulit-ulit ni Agent Morales yung may mandato ang PDEA na gawin to, mag-imbestiga. Diba?
parang hindi may shift doon eh. Yun yung iniisip ko kung paano. Para diretso Hindi ng mai-shift. okay. Paano niya mai-shift Tama. yung part na yun? Oo. Kasi kung mai-shift nila yun, Hindi niya puto may shift kasi Oo. ayaw nga. Kaya Ayaw nga eh, yun na nga yun. eh, yung problema Yun. talaga. Ayaw niya Kaya talaga. nga yun yung disappointment ng nakararami. Kasi ang gusto nga nila is that this should be handled sana by Senator Bato in such a way that it's going to put pressure on the administration to speak about the matter. At least yung mga ganun Ngayon, ang tawag dito ngayon kung merong ibang mga merong a lot of people are very positive that this is a moment where they are going to set up a stage, 'di ba? Tingnan natin Pero 'di ba, binasa ni yung about kay Marcos Bangag, 'di ba? Binasa yung message ni talagang marami nakarinig noon. Yung binasa ni Bato yung message ni ni Maharlika na Bangag, tapos sakit siguro yung ulo ng ng Malacanang. Kasi live na sinabi Ito naman si Sherdan. Sherdan, pinanood mo ba yung buong live? Makahirit to si Sherdan na to. Ponyatang kita dyan eh. Layo na. Layo na yun. Diyos me. Ayun. Sorry, may gusto ko pa sabihin, DFX. Hindi, okay na yan. Nakakatawa lang yung mga nandito. Sabi ni Benjamin Billones, ilagay niyo ang sarili niyo sa... Nailagay na nga po namin! Pinag-usapan na nga po namin kanina! Nailagay na nga po namin yung mga sarili namin kay Bato, and at the same time, nilalagay rin po namin yung sarili namin bilang sa tunay na lalagyanan namin, which is the citizens of the Philippines who expect something big from our leaders. Diba? Ano ba yan? Anong gusto ninyo? Tao lang lagi ang mag-iintindi sa politician, yung politician hindi iintindihin yung tao. Diba? Diba? Irespeto rin naman natin yung galit ng mga tao. Ba yan? O hindi ngayon, kung kunwari, merong strategy si Bato, edi ilabas niya. Mapapatawad naman siya eh. Diba? Pero yun nga, Miss Joey, sa nakikita nating narrative kanina paano kung ang May 7, parang lang din, parang PCSO ang dating na nagpo-close lang yung yun yung worry ng mga tao kasi 'di ba yung sa PCSO, 'di ba, what happened to that? 'Di ba? So, yun yung ng mga tao na parang Senator Bato, do not allow this to be like PCSO, 'di ba? Is it a valid concern? Yes, it is a valid concern. Ngayon, is there a strategy? Maybe. But let us allow the strategy to come out. 'Di ba? Hintayin nating lumabas yun. Di pag lumabas yun, di papalakpakan si Bato. 'Di ba? pero Hindi naman to one time big time na hindi na po pwedeng magbago ang puso at damdamin ng mga tao. But I think if people are frustrated at this moment, meron namang hugot yung frustration kasi sama-sama tayong nanood ng Senate hearing kanina. 'Di ba? pero dapat hindi number one, hindi dapat siya nagsasabi na Sorry, City. Hindi naman nanggagaling yung frustration out of thin air. Meron rin namang hugot yun. It is possible to accept that Senator Bato has strategy. But accepting that he has strategy doesn't mean that you don't respect the feelings of the people and their disappointment and frustration. Pwede mo naman i-recognize parehas yun eh. 'Di ba? O ba't hindi nyo magawa? Ba't gusto nyo si Bato lang iintindihin? Diba? Parang react as we go. What is being shown, react tayo doon. Disappoint. Kung next time naman, nag-deliver siya, edi happy din tayo. Kumbaga. Basta, React diba? as we Basta go. reasonable yung reaction. Basta reasonable yung reaction. O ngayon, kung kunwari, merong strategy si Bato, o edi mag-react tayo kung gaano kabongga yung magpa-pan out yung strategy niya, diba? Pero tama nga yung sinasabi ni Miss As, kung may strategy yan, napaka-risky nun. Sa part niya, napaka-risky nun. Kung Miss Joey,
Makita mo ba siguro diyan kung binaha daw ang FB page ni Bato? Ay, yung PDP, oo, nakita ko. Marami nag-comment to na negative kay Bato. Di ba? Hindi, sa FB page mismo ni Senator Bato. Para makita Malamang natin meron. talaga. Kasi sa PDP, Parang- grabe, ang dami. Kita ko kanina. Nagsabi ba siya na two-faced daw si Maharlika? Parang may nabasa akong ganun. Parang hindi naman. Ay. Parang sinabi niya lang na nagtatrabaho daw sila. Nagtatrabaho daw. Mahirap daw yung parang ganun. Hindi naman madali yung work. Na, Hindi lang kasi nakaka-frustrate yung binouch pa niya si Lazo na, oh, you're a man of integrity. Hello, di pa, paano na yung mga statement ni Morales, sinungaling na kasi sila na ang totoo, sila na ang man of integrity. yun lang ang hindi ko gusto Hindi sa pa ginawa tapos ang niya. investigation. Pangalawa, hindi pa tapos ang investigation, nagsasabi na, oh, deadlock na tayo. Hello, hindi pa. Meron pang May 7, doon ka na magbibigay ng conclusion, pero pinangunahan mo na agad at the middle, no? Sasabihin mo na, oh, deadlock na tayo. I mean, nakaka-frustrate eh. Actually, akong na-frustrate ako dun yung sa drug hole. Halos dumaan lang. Parang, ba't parang dumaan lang? Wala man lang mga question siya. Kasi parang inassume niya na lahat ng sasabihin ni Para doon na pinapunta lang executive si, session. Oh. parang pinapapunta lang doon ang si DILG Secretary mag-press con sa Yeah, Senado. Parang ganun lang yung nangyari. Mabuti nga tong sa PDLX, medyo talaga nakapagsalita si Agent Morales. Paano kung dumaan din lang? Patay tayo dyan. Ako yung mga frustration ko kanina, yun nga, yung pagka-question niya, tapos yung parang inaano niya yung yung mga mista niya. Sana hindi dapat muna siya nagsasalita about doon kasi dapat sineseparate niya yung hot na yun. Yung, di ba, pagiging senador saka chairman, saka yung pagiging military man niya or PMAR niya, di ba? Kasi Alam mo, Dave, sa nangyaring investigation, no? Yung narrative na lang talaga ni Maharlika ang pinaghuhugutan ng lakas ng mga Parang tao. gano'n na. Parang gano'n na tuloy yung nangyayari kasi parang ang tao, papunta na lang lahat doon kasi kung wala nang maasahan sa gobyerno, wala nang maasahan sa mga leaders. Di ba? Ang daming Kaya nga sinabi ko nga kanina na expectation versus reality, na ang taas natin expectation ni Bato pero ang realidad ay hindi naman nagtugma. Ang sakit, ang nakakalungkot lang. Tsaka hype yung mga tao kasi yung nangyari nga sa Maisog Rally, di ba, hindi natuloy. Kaya so yung mga tao talagang pump up talaga yung mga tao na okay, maghihintay kami ng Tuesday. Tapos pagdating ng Tuesday, Tapos sasabihin mo, okay, you are man of integrity, naniwala ako sa iyo. Di pa di pati ako na ng hali niyan, kakapanood. Tapos talaga. Aray. Sabi nyo, ako sa totoo lang I don't think overreaction yung sa part ng mga tao yung nagalit sila kay Bato. If you want to calm the people down, calm them down. Pero do not parang na overreacting or parang if you want to calm them down, calm them down. Pero yung OA, sabihin nyo OA, parang hindi naman. Hindi magsasalita kasi yung tao. Yung paghuhugutan naman talaga yung kabadtripan. Tingnan natin sa May 7, no? Tayo pa rin ang manghuhusga diyan at ang bayan. 2025 election. Kung anong gagawin niya up to May 7, patatak yan sa isip at sa puso ng mga DDS supporter. Hindi ko lang alam kung yung mga malamyang senador diyan kung makakapwesto pa sila. Wala silang mga young balls. Always remember, always remember, hindi lahat ng itinataas na kamay ni Digong for senator na nanalo as senator. It doesn't, hindi siya nagbabrush. Sana naman yung mga taong bayan, mga yes, kaya naman natin magpanalo eh. Hindi kasi, no? Ay panalo natin. Bakit hindi hindi kasi, panalo naman natin yung mga malamig yung Defensor Santiago? Kasi dapat ang Harry Roque si Panilo na andiyan. Kasi pag nag-2020, kasi ako for me, this is the time that you should, I think, take care of your base. Ang ano kasi dito, tama naman yung sinabi ni Baton na kailangan niyang maging balance. Pero kasi, ang nangyayari kasi ngayon is, bakit ikaw yung kailangan mag-balance? Nakikita mo na nga, si Sarah hindi tinatratang
balanse. Si Digong hindi tinatratong balanse. So nakikita Exactly. namin na Yun. sino ba talagang kaalyado mo? Yung ano ko is, sino ba talagang kaalyado mo? Tama. Diba? Politics to. Sabihin mo na, hindi, kailangan kailangan maging fair ako, ganyan. Kaso, sa sobrang fair naman, diba to? Sinabi niya na, ito nagsasabi ko na to, may integrity. Ako naman parang, kung gano'n naman pala, dapat hindi ka na nagpa-Senate hearing, dapat nagpa-press con ka na lang at sinabi mo, sinusuportahan ko si Lasso kasi may integrity ito. Period. Kaya Diba? sabi Ganun ng naman totoo, kasi. di ba? Huwag mong babanggitin yan sa harap ko, ha? At nagpe-prepare ako para pupunta doon sa Maisog sa Bulacan. Tapos, kaligitnaan ay bumalik kami. Tapos maririnig ko yung man of integrity na yan. Diba? Kasi alam mo, hindi niya in-entertain yung sinabi ni Morales na maraming nag-leak, may away sila sa loob siguro ng PDEA. Kasi nalik nga yung video na nambugbog si Lasso. Tapos sasabihin ni Batong man of integrity, meron nga siyang video na nambugbog siya ng PDEA Correct. employee. Oo. Tama. Hindi pa Paano yung naman isa, man of hindi integrity na-recognize yun ni yan? Bato eh. Hindi Sir, na-recognize ni Bato yun. Wait lang guys minention yun ni Jonathan Morales nung kina-character assassination siya. Early part doon sa second na agenda, which is yung PDEA leaks. Hindi in-acknowledge ni Bato yung issue na yun, which is an issue that should also concern him because he's a high-ranking official na nambubugbog na subordinate niya. 'Di ba? Kaya nga parang ang sa akin nun, si Bato nun, may tapahoho siya. Talagang ang ano lang talaga niya, ang goal lang talaga for that day is doon tayo sa confidentiality ng mga PDEA documents. Yun lang talaga. Wala talagang ibang intention. Doon na siya napuntahan. Mm-mm. Wala nga talaga ibang intention. Pero kasi ang tao, kasi this is not just a legal ang Senate hearing kasi in aid of legislation this is a semi-political, semi-legal hearing. Ang tao nakapanig kay Morales kasi putang ina yung sinabi ni Morales na ganito na lang ba tayo? Porket mataas ay hindi natin aanuhin. Diyan nakaka-relate yung mga tao. Hindi sila nakaka-relate yung tao na confidentiality. Hindi nila maintindihan Nakaka-relate yan. sila dun sa sinabi ni Morales. Wala silang pakialam dyan. Ang ano ng mga tao is tama si Morales na porket mataas, hindi na natin ipatutupad ang batas. Ang mandato natin, ganito. Diyan nagre-resonate ang mga tao. Ang mga ordinaryong tao. Kaya ang nga, mga tao kay Bato. Wait, City. Kaya yun ang Yes. na yung confidentiality, okay, sa inyo yan. Pero, yung tao, ang concern nila, yung sinabi ni Morales, porket ba malaki? Exactly. Hindi na natin mapagtupad ang batas. Di tama ang ganda ng soundbite ni Morales. Parang wedding. Nakita mo yung mainstream media, parang dinedma na nila yan, na parang, Bex, yung sinasabi ba ni Morales, is it out of ordinary experience of Filipino people na pag malaki, dededmahin na natin? Hindi ba, in the past months, in the past year, nakakita tayo na pulis, nakasagasa ng nanutok ng baril, nawala yung eksena. Yung naalala mo yung traffic aid na sinagasaan ng kotse, yung pala kamag-anak ng pulis. Death na ulit. Yan yung mainit sa mga tao ngayon Tapos meron pa yung I came from Balikatan. Huwag mo akong ginagano ganito yung traffic enforcer. Nakaka-relate yung mga tao ngayon, yung mga maliliit na agent, traffic enforcer, maliit na is wala silang kalaban-laban sa sistema. So ngayon, nakaka-relate yung mga tao ngayon dito kay Agent Morales. Kasi si Agent Morales, ayaw niyang magpalamon sa sistema. Yan ngayon ang message. That is now the rallying cry. Bakit kayo nagpalamon sa sistema? Si Agent Morales, ayaw niya magpalamon sa sistema, Kasi kung gusto ni Agent Morales magpalamon sa sistema. Correct. Kasi Actually, kung yun pa yung isang kung nagpalamon si Agent Morales sa sistema,
Eh di dapat pumayag na lang siya nung sinabi ni Francia na wag na tayo, i-deny na lang natin yan. Yan ang pinakamalakas na message ngayong hearing na ito. Hindi ang confidentiality. And I think, in a sense, it's still a win, pero it's an incidental win. Oo. Tama. Mm. Oo. Ay, yun pa yung isang ako personally, yun yung isang pinaguhugutan ko ng disappointment. We have a law enforcer sa katauhan ni Jonathan Morales who laid everything down on the line and did not did not sell his soul to the devil. Pinanindigan niya talaga yung prinsipyo niya. I mean, this guy talking the same shit from 10 years ago, hanggang ngayon ganun pa rin yung sinasabi niya. At hindi siya yung yung temperance niya dun sa pagsasabi niya ay nakalimit lang talaga dun sa kanyang tinrabaho. Kumbaga hindi niya na ginamit to grandstand or to say something that is political or ganun. Hindi niya dinala sa ganun yung usapan eh. And that really I took notice of that, and that really made me respect Jonathan Morales even more. Kasi talagang mukhang talagang unimpeachable talaga yung niya, yung prinsipyo ni Bakla. Pagkatapos you have that person na who took so much risk. I don't think merong tao na magte-take ng ganung risk na kagaya ng mga risk na sinuong ni Jonathan Morales para lang magsinungaling. And then, of course, in contrast nga doon kay Bato kung paano niya hinandle yung sitwasyon, parang kailan kaya tayo maninindigan? Ano ba? Kailan ba tayo maninindigan dito? Ganyan. Kailan ba it's frustrating na ganun yung takbo ng politika natin. But yes, sige, tingnan natin kung anong mangyayari. That's all we can do eh. That's all we can do is to sit back and see what's gonna happen next. Actually, trinay nilang gibain si Morales. Ang nangyari, naungkat yung kaso ni Morales, ayaw niyang magsinungaling na parang na makundik yung isang tao kasi sabi niya hindi naman totoo. Alam mo, ang yun eh, kung ito yung sistema, sabihin, idiin na natin yan, ang dali-daling gawin. Pero siya hindi. Ayaw niyang gawin kasi naawa siya doon sa tao, hindi naman totoo. Alam mo yun? So, isa yun sa reason kung ba't sinatanggal yata yung kaso na yun. Napag inilan siya. Isa yun. Di ba Parang extortion. Doon siya na-dismiss eh. Parang parang nagpapakita na kung ang dali-daling sumunod sa agos, magpakain sa sistema. Pero tong taong to, tinaya yung karir niya dahil naaawa siya na mapagbintangan yung maling tao. Yeah. Yun. So, lalo na si Mr. Hindi, nakita na natin ngayon. Ang message ngayon is ang message kasi ngayon, nakita natin na ang daming nagpalamon sa sistema. Okay? Nung pagkapanalo ni BBM, ang daming nagpalamon sa sistema. Even si BBM, nagpalamon siya sa sistema. Kasi hindi naman siya ganyan, yung kandidato siya, di ba? Nagpalamon siya sa sistema. Tapos nagpalamon si mga governor, si congressman, si mayor, si senator. Si mayor. Lahat sila nagpalamon sa sistema. Ngayon, uhaw na uhaw ang mga tao ngayon sa mga hindi nagpalamon sa sistema na nanindigan sa kanilang prinsipyo. Ngayon, si Morales, here comes, kaya matindi ang message ni Morales. Hindi siya nagpalamon sa sistema. And ngayon, everyone is on trial right now. Even Senator Bato is on trial. Diba? Lasso is on trial. BBM is on trial. Lisa Marcos is on trial. Public, court of public opinion na to. Sino ang hindi nagpalamon sa sistema? Yan ngayon ang tema eh. Diba? Even Vice President Sara Duterte is on trial. Diba? Nakikita mo naman yung mga message ng mga tao. Na, ano ka na, Sara? Diba? Ginaganyan-ganyan siya. Everyone is on trial right now. Anong petsa na parang, ang tanong ngayon ng mga tao is, sino ngayon ang mga taong may totoong prinsipyo, hindi nagpalaman sa sistema? And everyone found a voice kay Agent Morales na pwede ka palang maging member ng gobyerno na hindi ka nagpalaman ng sistema. Yun nga lang, gugurgurin ka. Diba? Gugurgurin ka, gaganyanin ka.
Pero, tama si Joey. Since then, over 10 years, ganun pa rin pinaglalaban ni Agent Morales. Hindi siya nagpalamon sa sistema. Kaya yung mga nakikinig ngayon, kayo ba nagpalamon sa sistema? Pinalamon ng sistema? Or Ay, nilunok ninyo ang sistema at tinain ninyo? Ganon. Eto nga Sas, may nag-comment si Jeric Arellano, si Thinking Pinoy lang ang nananatiling matapat at di nagpalamon sa sistema. Oo nga naman kasi nilamon niya ang sistema. Charot. Relevant pa ba si TP at this point sa tingin ninyo? Parang wala na, hindi ko alam. Ay, Parang mautak. hindi na siya relevant. Yung ano niya, bulsa. Payaman siya sa England. Noong panahon ni Duterte, talagang relevant. Alas araw-araw ko pinapanood yun. Ang research niya, magaling talaga. Pero nung pumunta na siya sa downside, Aanin ang galing sa research kung ikay magpapakain din. kaya, ay, Miss Joey, may Hindi, ay- inaalala pala. Hindi ay, Ay, sige, sige. everyone is on trial nga, di ba? Nagpalamon. Yan ang ano ngayon. So 2025, panalunin ang mga hindi nagpalamon sa sistema. At sino-sino Yes. kayo? Tahimik kayong lahat eh. Alam nyo, diyan kami naloka. Di ba? Ganyan naloka ang mga tao nung last year. Na, sandali, bakit ito si Sarah? Mag-isa na lang siya dyan at walang nagtatanggol. Di ba? Dead mga tayo sa issue ni Sarah nun sa confidential fund eh. Parang, and I think everyone just noticed na bakit walang nagtatanggol kay Sarah? Putang ina, noong 2019 election, lahat kayo nagkakandara pa na i-endorse ni Sarah for senator. Tapos noong 2022, nagkakandara pa kayo masama sa state ni Sarah na i-endorse. Tapos ngayon, may isa sa inyo, di ba, may isa sa inyo, walang nagtatanggol kay Sarah dyan. O di kami na magtatanggol kay Sarah kasi kami naman ang supporters niya, di ba? Sino ba nagtanggol kay Sarah? Mga tao, yung mga ordinaryong tao ang nagtanggol kay Sarah. Kung hindi ba naman, di ba? Otherwise, nabugbog ng bonggang-bongga si Sarah. Di ba? Ngayon, di ba? Nakita ng mga tao yan. Nakita ng mga tao kung sinong mga nilamon nagpalamon sa sistema, and that begins from Bongbong Marcos, kasi talagang nang naupo, bigla tinapoy niya na lahat ng prinsipyo niya. Naupo lang siya ng presidente. Paano yan? Di ba? Yun nga, yung sa Senate nga, yung sa confidential funds ni Inday, no? Ang Senado at saka House of Representatives, co-equal sila. Kahit sabihin man natin na nasa power of the purse yung House, pero dapat pinaglaban pa rin ng mga senador na kalyado ni Duterte yung confidential funds. Lalo na yung mga kalyado ni PRRD na membro naman ng Finance Committee na uupo naman doon sa BICAM. Pero dapat pinaglaban nila yun eh. Pero nasa na mga bayag ng mga yan? Di ba? Wala nga. Wala na nga eh. Ano na yan? Nagtatransfer hanggang dito sa budget lahat eh. Si Bongo, wala. Hindi ako paramdam. Si Tolentino, dumating kanina, umalis din. Parang, bakit ayaw? Hindi sila interesado. Ganun. Naalala ko tuloy, Miss Joey, yung vlog mo, pinaka-unang vlog mo pa, di ba? Yung pumuputok pa lang yung polvoronic video na sinasabi. Di ba sabi mo, parang ang topic nun is, ano kaya mangyayari anong reaksyon ni Aimee or ano ang gagawin niya pag lumabas talaga yung issue na yun, pag pumutok talaga, na hindi siya pumili ng side. So, ngayon, di ba, lumalabas na to, tinitingnan ko yung page niya, parang umiikot lang siya. Wala siyang reaction. Well, papalapit na critical na rin kasi yung situation eh. And I think sooner or later, people really have to choose sides. Kailangan na talagang manindigan. Doon talaga ako nalulungkot eh. Kasi yung mga kababayan natin, marami sa mga kababayan natin, naninindigan eh. Diba? Ang dami sa mga kababayan natin, naninindigan na, tangina. Alam mo yon yung Tapos parang siya napapansin ko sa post niya. Mga fiesta yung pinupuntahan, gumagawa siya ng mga skit. Alam mo yun, parang seryoso na yung panahon ngayon eh. Marami talagang problema. Tapos ganun pa rin. Hindi ko alam kung susuporta pa rin ako kay Miss Aimee, Senator Aimee. Sabi ni Josie Datiles, "Sas, nothing changed like that overnight. What BBM we see and encounter now is the same BBM from the start. They used
they used being the underdog for so long. Ano kaya ibig sabihin ni Josie? Yung Miss Josie, parang sinasabi mo ba na kumbaga parang gano'n naman talaga sila? Nag-ano lang sila, nagpanggap lang? Gano'n ba? Walang nagbago. Kumbaga ito yung authentic, gano'n. Tapos yung pinakita nila in the past, eme lang yon, gano'n. Nagpa-underdog lang sila kunwari noon, gano'n ba? Kasi ako feeling ko gano'n. Feeling ko nanloko talaga sila. Ako may ganun, talaga. Ah, sila. parang pinaint yung nila mga na underdog. in the past, yung mga ano-ano. Parang pinaint nila sa tao na underdog sila, parang ganun. For so long, yun talaga yung ginagawa nila. Parang ganun ata mo siya sabihin. Which is, Ako nga, oo Mami nga, Jones, lahat tayo na totoo move. Wait lang. Nagdududa na ako Yes, sa yes, ano, Mike. yung binato ng Tayo si BBM. Oo. Parang nagdududa na tuloy ako doon, na parang, hindi kaya scripted yun, charot. Oo, yung binato siya ng kakamping na no? Binato siya ng kakamping na Yung flyer. Sandali lang. Si Aryo mo makiat Ano, kanina, Aryo, device not connected ka, kaya hindi kita maiakyat. Sandali, Ayan. meron bang hotel na location ng pulboronic session? 5 different locations Or- daw eh. Hindi nasabi misas yung locations Parang 5 different occasions, 5 different places. Parang ganun lang sinabi dun sa. Mm-mm. Ah. Dapat Different tayo mag-highlight, no? Sabi po, Dapat tayo mag-highlight different locations. sa Go Sige. Ziki. dapat may magsusulat ba doon sa page magpo-post doon sa page ni Bato yung mga dapat itanong niya on May 7 ganito ito yung mga possible kasi baka mamaya dapat may maglakas ng loob na magaganyan para makita lang niya na okay. Doon sa PDP page, marami talaga nag-comment talaga ito, negative talaga. Ini-expect nila. Ay, ang mali rin kasi ni Bato, hindi rin niya sinet yung expectations ng public ng maayos. Oo, dapat nag-press con siya before the start. Ito ang mga dapat nalaman, yung gano'n. Oo. Ang Wala, inquiry wala ay tayong magkakaganito, itong mga tatalakayin, yung mga ganun. Oo. Yung meron siyang mas definitive na agenda. Parang wala siyang lista ko tatanungin Alam mo, Miss Joy, pag naramdaman ko yan din pala sa pagtingin ng schedule. Napakatamad nung agenda. 2 bullets lang. It's very unusual. O alitagtag na yun. Kasi yung pag-handle pa lang yun sa alitagtag, parang he took everything hook, line, and sinker. Kung ano yung sinabi nung he took the statement of Benhur Abalos, hook, line, and sinker. Well, hindi niya challenge. Oo, tapos agad. Yung yun. Sabi ko, tapos Diyos ka agad to? Diyos mio. Kainis. Anyway, ayun. Walang- Hindi wala man lang question na una ang sinabi mo, by bust. Pagkatapos Hindi, ngayon sabi sinasabi kasi mo, Miss Joy, ang sabi kasi nila nasa korte na masubjudice daw sila. Kaya very limited lang yung pagtatanong. And kaya nga napunta doon sa executive session na lang para hindi na siya mapag-usapan kasi subject talaga for subjudice. Hindi, may sinabi na hindi masasubjudice, di ba? Sinabi ni Bato. May portion doon na sinabi si Bato na hindi naman tayo masasubjudice kasi may Supreme Court decision na pagdating sa legislative aid na hearing, pwede magtanong about sa mga ganung sitwasyon. Si Bato nagsabi kanina. Kaya yung subjudice rule parang exempted ang legislative hearing. hindi, wala namang ganon. Wala, I don't think merong parang Parang may Supreme Court decision daw. Alala ko lang kanina. I don't think na merong ganon that can be used na hindi legislature kami so we can inquire dun sa INEME. Siguro if they insist pero kasi syempre yung legislative hindi naman yan yung parang badass na tatablahin niya yung lahat ng proseso eh. So if Alam naman ni Bato yan. if Bato Alam niya yung... would ask details sa mga ganung bagay na
kasi syempre meron rin diyan meron ring ano tawag dito meron ring committee, 'di ba, na tinatawag na irerespect mo yung ang pangalan nito, yung ka syempre kumbaga parang kaano niya yan ka-level niya yung judiciary ka-ano ng ano yun. It's a different branch although magkakasama sila bilang gobyerno pero and anyway, the point is yung hindi naman niya yan tatablahin. I don't think they're going to use that na hindi exempted kami para mag-inquire. Irerespeto pa rin yun ng irerespeto pa rin yun ng legislature kung merong ganung order unless hindi talaga makaka-proceed yung inquiry without explaining those ganon. Sa dami talaga ng butas nung operation na yun, talagang iniwasan na lang niya. Kasi even the PowerPoint that they presented, may questionable. Saka nakakita ng pinabuksan yung van na nandun na lahat ng witness, pati DOJ. Di ba nangyayari? Di ba plain view rule yan na wala kang reason to ask the driver to open the van. Hindi, you'll have a reason to ask if you find something suspicious. So ang question, meron ka bang ano yung suspicion? Ano yung when did your suspicion arise? Dapat yun yung yun yung question Kasi kapag nakakita ka na ng something suspicious, dun ka na po pwedeng mag-act. Pwede ka nang lumampas doon sa plain view. Kasi nakakita ka na ng suspicious. But not to a point that you have to wait for the cordon to be put in place and the DOJ witness before asking the driver to open it. Kumbaga na-stage na yung mga witness bago saka mo siya i-open, wala ka pang napapatunayan sa pag-open. Suspicion pa lang. Hindi rin naman niya tinanong yun sa hindi rin naman niya tinanong ni Bato yun sa... Ayun na nga, kaya nga ang daming hindi malinaw sa nangyari dun sa drug haul. Ang nangyari lang talaga is parang pinanood na lang sana namin uli yung press ko ni Aban. Tama. Pareho lang naman. Ayun. Well, anyway, ayan, 3:00 na po. Tayo matulog na. At kayo ay 2,617 pa rin na nandito. Mga puyaters pa rin kayo. Matulog kayo ng mahaba kapag May 1 naman. Tulugan daw. Wala ko may baranggayan pa Hindi ba Wala si Direk? Hanggang May 7. Wala si Direk May baranggayan pa dapat. May barangay pa. Sige, sino ba may kwentong barangay dito? Hindi. Ayoko sabihin. Ayan na. Ano ba kwentong barangay Ano nga yung kwentong barangay ko? Nag-email ako, remember? Nasa mo ba yung email ko? Oo, teka, hindi ko pa tapos. Hindi pa ako handang ikwento yun sa kwentong barangay. Miss Joy, wala ka bang i-share dyan na nangyari sa Grabe yun. Sa Bustos? Oo, balita ko may mga mga barangay doon Uy, hindi. Meron akong kukwento nakakatakot. Tangina. Nung dumating kami sa Bustos, kasama ko si Nay Pebbles. May kasama ako si Nay Pebbles, tapos dalawang private citizen, ganyan. Private citizen. Ayun. Dalawang pagdating namin doon, si Nay Pebbles, kinausap niya na yung mga pulis, kinausap niya na yung mga doon. Chinika-chika niya na, ganyan. Pagkatapos, nung pagdating namin, may coffee shop kasi doon. Di syempre, bilang maarte at bilang ako ay gustong-gusto ko na rin magkape, ganyan. Di kumuha muna ako ng kape, ganyan. Tapos napansin ko, merong dalawang lalaki na nakasunod sa amin. Ayaw kaming tantanan. Yung parang, lagi nakasunod si kuya. Parang ano ba to? Parang, tapos yung tingin niya talaga sa grupo namin. Medyo, alam mo yan, yung mapapansin mo naman kasi di ba, na parang, ba't ko makatitig naman to? Parang wagas, ganyan. Tapos tinitingnan ko siya, tapos parang, pag titingnan mo siya, parang, okay, ganyan. Mukha siyang goon. Mukha talaga siyang goon, ganyan. Tapos sinenyasan ko yung isa kong kasama, sabi ko, bakit mag-selfie ka nga para makuha natin kung sino yung Tapos talagang sunod na sunod, pag lalabas ako, pupunta ako sa kotse, lalabas din siya, susunod din siya, ganun. So, medyo scary. Pagkatapos, nalaman namin na
meron palang inarmahan sila na 300 civilians. Na merong mga tubo, may mga kahoy, ganyan-ganyan. Na kung natuloy yung maisog, it's very likely na magkakaroon talaga ng sakitan. Nako. Ayun. Tapos may mga goons Kaya talaga sinabi ni na. Kaya sinabi Kaya kinanta. ni Duterte. So, pinicturean mo. Pinicturean Yes. mo. Diba? Oo. Oo, takot ako eh. O, i-post mo, i-share mo nga sa amin ngayon. Patingin nga ng picture. Alam, ayoko maano naman ako dyan. Ayun. Sinend ko na lang Hindi, sa mga hindi tao. kasi ganito, Joe. Hindi, dapat pag ganyan, pag may mga sumusunod, picture, tapos confront, excuse me, do you need anything? Ganon. Ganon ka, agad kailangan iaano nyo sila. Tama yung pinicturean. Kailangan, pag may suspicion na kagad, dapat pinipicturean nyo na kagad. Mm. Tapos, kina-confront nyo. Parang, oy, gusto mo ba ako? Ganyan, baklain mo lang. Mm. Kailangan i-confront Ayun. mo. Oo. Di sabi ko, ay, dito na ako magla-live. Kasi ginest kami ni Mother Dragon. Noon kami dalawa ni Nay Pebbles. Ginest kami ni Mother Dragon dun sa live niya. Di, ang lakas ng boses namin. Ganyan. Kasi Mother Dragon, kinemi. Tapos parang feeling ko na napansin nila na naka-live. Tapos, naririnig din mo. Siguro yung Maharlika, yung Mother Dragon. Ayun, nagmamadali silang umalis. Pati yung mga pulis, lahat sila nagsipag-alisan. Ganon. Tapos nilalakasan ni Nay Pebbles ang boses niya. Ay, ikot tayo, no? Pakita natin yung venue, iikot natin yung camera. Ganyan. Nagalisan sila. Ayun. Ayaw mahagip yun. Ayaw Ano lang mahagip. yun, Ayaw mahagip. recognize na yung puwet ni Mami Pebbles kasi yung pinakita niya sa Thailand. Nakinis daw. Anyway, ayun. Naano lang ako kasi, nung una parang, okay, sige, fine, parang nakakatakot, ganyan. Pero, hindi pa kasi namin alam noon na meron pala silang inarmahan ng mga goons na kung natuloy yung maiso, malamang, nakasakitan. Ayun. May plano pa ba na magkaroon pa ng maisog sa Luzon? Or Ang next na schedule natin sa Cagayan. Dapat magkaroon kasi ang dami kong juice! Diyos me! sayang eh. Ang dami kong juice, ang dami kong candy, ang dami kong mga mosquito patch. Diyos me! So, dapat matuloy. Balak kong dumaan doon eh kasi nasa norte kaming side eh. Tapos nakita ko, hindi natuloy. Kasi Parang sa dadaan Manila, ako. wala nang chance no na matuloy. Sa Manila ba? Meron naman, pinag-aralan baka sa Marikina. Oo, pwede. Ako, Kasi tingin medyo ko, okay. kahit sa Pasig, Manila sa Pasig, mismo. sir. Sa Pasig, kaya yan. Sa Manila mismo, tingin ko kaya. Pwede sa Kasi Manila. malakas pa rin system sa Manila kahit wala na siya sa pwesto eh. Saka magkakagulo. Napakadaling organize sa Metro Manila eh. Oo, sana. Dito na lang. Para maraming Sa umatin. Pasig, sir. Kasi si Vico is in the position of the righteous. So, paano niya ngayon pag babalansehin yung nasa tama siya versus dun sa constitutional rights? Pwede. Dito sa may ultra. Malaki dito. Sa may Pasig. Sabi ni Offer TV, may tanong pala si Attorney Claire kung bakit daw private property pa yung paggaganapan ng maisog rally instead sa mga People's Park. Kasi nga po, ayaw magbigay ng permit Ayaw. ng mga LGU. Ayaw. Ano ba napanood na content dito ni... Attorney Claire na yan? Yes, si Banat Bayan. Sino ba yan si Attorney Claire? Yan din Dati yung pagdano subscriber ako niyan eh. Sino si Attorney Claire? Ano? Abogado, hindi niya alam yan. Ha? Abogado pa talaga. Parang yung utak niya kasing utak na libayan. Tayo na abogado ko, may magtatanong ka ng pagka-antay ganyan. DTS Ano yan ba si, siya? si Attorney Claire. Nasa Content creator bakit na hindi? Pero Ano siya, abogado ba BBM yan? supporter? Hindi natin malaman kung saan yan eh. Hindi ko alam pero galit siya kay Duterte. That's for sure. Mm-mm. Si Banat, Pero kinukuhan din niya eh. Pero love niya si Hindi rin niya Marcos. Well, supportado niya yung mga kinukuhan din ni policies. si Harry niya, no? Roque eh. Supportado niya yung mga lalo na sa international relations. Ayun. Napakasimple naman yung tanong na yun. Pero Abogado may point hindi naman niya siya alam. dyan. Kapag Freedom Park, hindi kailangan ng permit. Hindi ah.
Pag-aari kasi ng LGU, hihingi ka ng permit yan. Lahat ng mga lahat ng nasa loob ng jurisdiction ng LGU. Kahit nga yung yung sa private, hihingi ka pa rin ng Actually, assistance. may paliwanag si Harry dyan na kung ano ang pamantayan dyan sa paggamit ng public places sa rally. Nagpaliwanag na siya dyan eh. Ito sir, section 4, however, no permit shall be required if the public assembly shall be done or made in a freedom park duly established by law or ordinance in a private property. So yung provision for a private property falls also for freedom parks. Pero halos wala kasi Unless- freedom park, di ba? Unless the property is a patrimonial property ng public, which is hindi siya for public dominion pero patrimonial property siya ng government, yun ang kailangan ng permit. Pero paano yung Diba? jurisdictional So, ng ala- LGU? Alam mo, kaya wala akong tiwala dito sa mga kawok-wok, righteous. Bakla, sa United States, yung mga ganyan na mahilig sila sa karapatan, lahat ng karapatan pinagtatanggol nila kahit kaaway pa nila yung nagsusulong ng karapatan na yun. Di ba? Halimbawa yung freedom of speech. Yung mga freedom of speech advocate sa United States, Bex, across the board ang pinaglalaban nila, no? Hindi yung, Totoo. bakit pa kasi kayo sa public park? Bex, kung ikaw ay freedom of assembly advocate, kahit sino pa bang, kahit kaaway mo pa, kahit kagalit mo pa yung mag-freedom Kahit of assembly, si Aura dapat pa yun. paglalaban mo. Di ba kahit si Aura pa yan, di ba? Hindi yung sala sa lamig, sala sa init. Hindi ka rights advocate. Ano ka dai? Partisan ka? Partisan politics Fandom ka. member ka lang. Oo, fandom ka, girl. Pag sinabi mo na na ako'y naniniwala sa freedom of assembly, bakla kahit kaaway mo yan, ipaglalaban mo yung freedom of assembly. Correct. Ganyan talaga ang mga advocate. Ay, Kailan Duterte tatak? sabi ko nga ang tawag doon, nung kailan ba yun, yung tinake down yung page ni Rendon, kasi minas report, ganyan, so nabura si Rendon sa sa Facebook, ganyan. Ang position, ayoko talaga kay Rendon sa totoo lang, hindi ko talaga siya feel, naiirita talaga ako sa kanya. Ang take ko nun, no matter how much na naiirita ako kay Rendon, ayoko siyang mawala. Hayaan mo siya kasi may karapatan siyang maging nakakairita. 'Di ba? May karapatan niya yun karapatan niyang magyabang, ganyan. You should not silence him. 'Di ba? Ano te? Hayaan niyo lang siyang Yung siya. Ba't niyo buburahin, 'di ba? Ba't niyo buburahin? Ba't niyo 'di ba? Ang problema kasi yung mga yung mga makakaliw, yung mga woke na na anti-Duterte. Maaalala lang nila yung pagkakarapatan nila, pero pagkakarapatan ng ibang tao hindi nila naaalala. Ayan. Like for example, itong cancellation ng Maisog Rally na ginipit ng mga local government officials. I mean, meron ka bang narinig kahit isa dun sa mga rights advocates dyan? Na nanindigan na parang, ay, mali yung ginawa niyo sa Maisog, ganyan-ganyan. Hindi. Bakit? Kasi it's a Duterte event. Yung mga anak bayan, yung mga kabataan party list, Dedma. Ayun. Section Kasi daw po, hindi daw po yun peaceful. Nagmumura daw po. Pero, ano ba yan? So pag nagmumura, hindi peaceful. Ang peaceful po, wala po yan sa language. Hindi po yan sa language use. Ewan ko ba sa kanila? Ang peaceful. Ang peaceful is kung meron kang arms na nadala, 'di ba? Or meron kang ano ba yan? Ano yan? Sa mga rally nyo nga, gusto ko dahil nagmumura din naman kayo. Nagsusunog ka kayo ng FPG, paano? Yun nga, nagsusunog. Baka nagsusunog ka kayo. hazard nga yun. Alam niyo ba sa Netherlands, itong mga kaliwang itong mga hindi sila pwede magsunog doon. Kasi nga, pag paghihingi ka ng permit to rally, merong guidelines, bawal kang magdala ng anything that can be used as a weapon. Kaya yung mga placard, hindi mo siya pwedeng kabit sa kahoy because a kahoy can be used as a weapon. So, hahanap ka nung parang plastic na straw na strong enough kasi hindi naman siya magagamit as a weapon. So, kahit pag murahan kayo dyan pwede, hindi ka rin pwede magsunog.
ng kahit ano. So, kaya nga sabi ko, peaceful, pero yung parang susunod ng FPG, okay lang sa inyo. Mm. Sabi ni Miv, hoy kayo lahat ng kumakalaban kay Marcos, magugulat kayo, itong tandaan ninyo. Lalaki ang mata nyo sa gulat. Tandaan nyo ang gabing to. Sana'y managinip kayo. Mensahe Ibibigyan po Ulit yung malaki ang mata Ano ka- kapag ano Ano siya, ka, bangag. adik? Ano ka, adik? Sandali. Eh, hindi naman magugulat kami saan. Sana man lang sinabi mo kung saan kami magugulat. Saan tayo Yun magugulat? naman. Kaya magugulat saan. Nako, malamang Actually, gusto nagkakajamming namin lang po yan. magulat. Kakajamming lang Sa yan. video. Di ba? Para itong nakasinghot ng sunog na tsinelas. Nakasingot ng sunata. Amats na amats, Alam niyo no? kung sunata? Amats, Oo, din naman naman. amats na amats, no? Alam mo yung Mami Laika, yung mga Oo. adik-adik sa kanto, ganyan magsalita eh. Di ba, aminin mo yan? Oo. Alam niyo kung ano yung sunata? Sunata na tira niyan. Sunog na tae. Sunata. Ayun ko na narinig yun. Ayun. Ayun. Talaga. Ayun, ako. Ayun. Pero ano, yung sa rally, sana magkaroon ulit. Magkaroon somewhere dito sa I think Manila. meron pa naman DFX. May ano pa, Oo. may mga rally pa Looking na. forward ano. ako dyan. Eh. May Kahit mga rally pa malayo-layo. magaganap, pero parang hindi yata sa Luzon. Yung next, hindi yata sa Luzon. Pero ang mangyayari naman sa Luzon, sana mangyari siya bago ma-expire yung mga juice. Pampanga, try nila sa Pampanga. Usap sila kay Sana Anong- bago anong ma-expire, juice- anong kapag juice yung ba yun, mga Miss Joey? KFC, ha? Anong klaseng juice ba yan? Baka may madaling ma-expire. Matagal naman ma-expire Ano, Miss Joey. Naka ano naman siya, Yan, Tetra Pak ba yan? Tagal yan. Tagal yan. Kung medyo chocolate yan. Hindi, yan, alam mo ba? madaling Alam- ma-expire. Hindi, ang ano kasi dito, no? Wala kasing leader of the opposition. No? Walang, kasi si PRRD, hindi naman siya leader of the opposition kasi wala naman siya sa gobyerno ngayon, no? Dapat kasi nasa gobyerno ang leader of the opposition, saka magka-galvanize yung mga yan. Kasi sino yung tatanawin naming leader? Sino yung eksena bells, di ba? Pero ngayon kasi wala pang ganun, di ba? Wala nga opposition eh. Di ba? Na parang yung hearing ni Bato, di ba? Parang si Bato ba opposition? Hindi ba opposition si Bato kasi tumakbo siya ng Senate slate ng Senate slate. Opposition ba siya? Wala namang opposition party. Wala nga opposition. Di ba? Si Maharlika lang yung opposition. Si Duterte, opposition, di ba? Pero wala naman sila sa government. Di ba? Wala sila sa government, di ba? Walang opposition sa government kahit na On record, ang opposition ay si Coco at si Risa. Ay, oo, sa Senate. ay nako yung mga Parang hindi mo nararamdaman. Minority. alam mo yung mga ganyan opposition. Ako, naalala ko yung kapitbahay ko. Naalala, ito kwentong barangay nito. Sige, Kwentong sige. barangay. Game. Ano ba yan? Sa ano ba yan? Lugawan ba yan? Sa tapahan? Ay, hindi po. Ano to? Sa sauna. May sauna sa barangay namin, no? Alam mo naman, barangay Parang namin. daming amenities sa barangay nyo, ha? Barangay Forbes yata yan. Oh, yes! Ay, may balita pala ako Ay, kay, hindi. Hindi na. kay Mama Lenny. Mamaya, after Mrs. Oo. Alam mo naman yung ano ko, sauna. Meron din sa aming meron din sa aming port. ganyan ka-extensive ang barangay namin. So, syempre, yung may-ari ng port, di ba, mayaman ang may-ari ng port sa barangay namin. Port, di ba? Port Santiago, Port Impact, charot. So, yung isang member ng Port Impact, syempre may kapatid yan, no? Di ba, may kapatid. So, yung kapatid nung taga-Fort, jowa, kabit siya nung may-ari ng port, ganon. Kaya nga sabi ko, mahirap kalabanin ko. Oo, mahirap nung kalabanin, can you imagine? Ano to kipayan. Alam mo mga tight keep, di ba? Ano talaga yan, hahamakin ang lahat. Di ba? Kaya wag na tayo mag-expect na sa barangay namin, may mag-o-opposition.
Patay tayo dyan. O ano na? Kasi mukhang isa lang naman ang pinapasukan nila, no? Yan lang. Oo, yung isa-isa lang naman pinapasukan ng mga yan. Diyos ko. O anong chika nung isa? May kwento raw siya. Ay, Misa, si Mama Lenny mukhang tatakbo atang mayor sa Naga City. Hayaan na natin siya. Bali-balita. Oo, mukhang doon na siya. Hindi niya siya magna-national. Takbo lang siya kung anong gusto niya. Takbo siya senador, siya mayor. Mukhang hindi na Kailangan niya yan. Hindi na ata Kailangan niya yan. na national level. Balita. Bali-balita. Kailangan niya na Kasi experience yung si niyan. BBM, Lumipat na siya. Okay, Sabi ni Si Mamilay ka, sabi ni Eurydice, lahat ng bakla bobo. Alam mo, that's not true. Alam ng lahat ng tao na ang bakla sa kanilang eskwelahan ang pinakamatalino sa kanilang mga eskwela. Aminin nyo yan. correct. Panahon ano yan ah. Ben, saan ka nag-aral? I'm pretty sure sa pinag-aralan mo, pinakamatalino sa inyong bakla. Mm. True. Baka mag-isa lang yan sa buhay. Kaya hindi niya alam. Oh, lungkot naman ni Irides, parang gano'n. Malamang naagawan niya ng bading ng papa. Yung jowa niya naagaw ng bading. Kaya ganito ng bading. Pwede. Malay niya. Nakakaloka yung lahat ng bakla bobo. Girl, wala tayong computer ngayon, no? Kung hindi sa baklang si Alan Turing. Yes, si Alan Turing. True. Ano ba naman yun? Alam mo ba yan, girl? Ano nga ulit yung movie niya? Ano The nga Imitation nung- Game. Ayan, Ayun, Imitation Game. tama. Siya yung nagbe-break Oo. ng ano eh. Saka ikaw, Iridisa, encryption. gumagamit ka ba ng iPhone or ng Mac? O ang CEO nila ngayon, bakla. Mm-mm. CEO ng Apple. O paano ba yan, girl? Magkatrabaho na rin si Thinking Pinoy, maging boss na rin siya. Mm-mm. Yung mga troll AI dito, sa no? iba. Pag walang batong maayos-ayos na makadagdag lang ng cell sa utak, no? Pag ang mga rason nila, nung isa, kailan ba yung Miss Joey yung sa DepEd, di ba? Yung nagko-comment about sa DepEd kay Miss Sara, parang kay DP Sara. Mag-google na lang, hindi niya pa isang araw ata yun, yung Yung sabi niya ang tawag dito, magkano ba ang budget ng Department of Education? So parang sino-fault niya na yung Department of Education, laki-laki naman ang budget niya, ganyan-ganyan. Wala bang malaki talaga budget ng Department of Education, yun ang pinakamaraming employee. yung mga pantangang banat. Mm. Siya nasa batas yun. Oo, Pinakamalaking na- education. Parang, Malaki talaga may, education. may prescribe pa nga na amount ng budget na parang X percentage ng GDP. Percent. Oo. Oo. Hindi mo pwedeng ibaba yun doon. Kailangan mas tumaas. Hindi nga nami-meet yun eh. Oo. Hindi nga nami-meet yun eh. Halos napupunta lahat sa infra. Kaya, Ayun. Anyway. Ayan. Oh, siya matulog na tayo. Okay, good night. Ay, na. si Mrs. parang ayaw pa matulog. Ay, Miss Joy, nasa ano ka ba? Nasa Bulacan ka? Hindi pa yan. Ako? Oo. Sino yung tatanong? Oo. Iyaya ko si Sir Miko bukas. Ng hapon. Kape-kape. Naku, layo-layo naman kasi ng kondo nun eh. South yun eh. North ako. Oo. Ayun. Sige, message na lang. Ayan. Total din naman ako coding bukas. Ayan. Holiday, di ba? Oo. Ay, mamaya pala. Ngayon pala. Holiday. Ay, hindi ka. Kasi meron kaming dinner meron kaming family dinner, mamaya na. Meron kaming family dinner. Hindi ko lang, pero sige, message lang kayo kung malapit. Kung bandang QC, baka pwede. Ayan. Wala bang magra-rally bukas? Di ba pag Mayo 1, lagi may rally? Baba na po ako. Salamat. Bye-bye. Okay, Meron thank you, dapat Asian. Okay po. Salamat po. Wala, pero may nag-rally na sila ng linggo. Wala na sila. ngayon. Wala na ngayon. Siya tayo matulog na. Good night, everyone. Good night, guys. Night. Thank you. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Bye. Good night.